Yan yung ating mga kaibigan, mga mayayamang bansa, nagkasundo-sundo na sila na tulungan tayo na maging maayos dito ang sitwasyon sa Indo-Pacific region, including dito po sa South China Sea, sa ating West Philippine Sea. At kasama natin sila, partner na natin sila mga kababayan, sa pagpapadaloy po ng mga investments dito po sa ating bansa. Ayos na ayos ba? Sakto po yung perfect po yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nanggagalaiti po si Xi Jinping. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito mga kababayan, napakagandang balita po na pwedeng ikagalit ng mga nautog. Diba niya, Mr. Maravillas, yung mga nautog, may murahan rally dyan sa Angeles. Naganda na po ng murahan rally. Nandun na yung mga kultong vloggers po nila na paniwalang-paniwala po kay Maudigs. Tingnan natin kung diretso yung rally nila mga kababayan, murali. Baga niya, Mr. Maravilla, sila naman lang ang sila man lang talaga po. Yung naluloko po nila. Ngayon, yung isa sa mga laging umiikot po, pati sa ibang bansa, galing Amerika, galing Japan, si Harry Roque, nasabit na po sa iskandalo. Dahil po sa Pogo, lumitaw yung pugi na kasama. Nalantad po yung yung tinatago sa Pogo. Na-discover mga kababayan na may kasama siyang pugi mga kababayan sa Poland. Nagtatanong tuloy mga kababayan yung ating mga netizens. Ano ba niya yung kasama ni Harry Roque? Nurse ba yan? Kasi kailangan daw niya ng travel companion kasi diabetic siya with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Yung kasama niya, mga kababayan, Mr. Supranational. Baga niya, Mr. Maravillas, marunong ding na gumamit ng malaking karayom. Ay, malaking karayom. ng karayom para sa injection. Di ba yung diabetic po? Yung kailangan ng mag-inject? Baka niya kailangan, pugi. O nagkataon lang na pogi talaga mga kababayan yung gusto niya na makasama. Anyway, hindi man yan po yung topic natin, mga kababayan. Ito yung topic natin. Marcos foreign trips boost investment pledges to 640 billion. Find out which sector generating the biggest interest. Sabi dyan mga kababayan sa balita ng Politico News. Gandang balita po, may pakinabang tayo. Yung kwento po ng mga taga-Fenta Kingdom. Lahat kontrobersya. Lahat na kwento mga kababayan na lumilitaw galing sa past administration. Mga kahindik-hindik na iskandalo. So, i-balance natin po. Dito naman tayo sa mga positibong balita, positive news. So ito mga kababayan yung galing sa Board of Investment. Sabi po ng BOI, nakapag-register sila ng total of 640.22 billion worth ng mga projects in the first 5 months nitong taon 2024. Di ba nakakatawa pa na siguradong ikakagalit ng mga DDS? May stress na naman na yan, Mr. Maravillas. Kasi yung mga DDS, ang gusto nilang marinig po, yung mga masasama.
Pagdating po sa Marcos administration, dapat mga masasama yung marinig po. Yung mga magaganda dapat galing sa Duterte. Yung reality po, baliktad. So sabi po ng BOI, resulta ito mga kababayan ng mga investment pledges na nakuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga official foreign missions. O ano kayo ngayon? Sabi ninyo, lahat lang gastos. Walang kakwenta-kwentang paggastos lang ng pondo ng ating gobyerno sa travel niya sa ibang bansa ang pinagkakaabalahan ng ating Pangulo. Ito na po, nagkabunga na. So sabi po ng Bureau of Investment, Board of Investment pala, BOI, yung investment approvals daw from January to May this year lang, dumagdag siya, tumaas by 14%. From 562.9 billion pesos na investments na nag-register po sa the same period nung isang taon. Diba? Napakalaking increase. 14% increase. Ito anyang positibong trend na to can be attributed sa iba-ibang factors including the investment leads na generate po from the presidential visits ng ating Pangulo since 2022. These visits along with the efforts nitong kanilang opisina, yung Board of Investment at saka other investment promotion agencies have been instrumental in converting potential investment interest into actualized projects in foreign direct investments. Sabi po ng BOI, yung order kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, after ng mga trips natin, pagbalik natin dito sa bansa, galing sa abroad po, para i-promote yung investment sa ating bansa, sa mga foreign investors, yung mga pledges kailangan may follow-up kayo. Very active salesman kasi po. Marunong kasi po yung ating Pangulong Bongbong sa economy, sa negosyo at economy. Kaya magaling siyang salesman po. Ito na yung naging result mga kababayan. Yung na-approve na mga investments daw from foreign sources amounted to 114.37 billion pesos while local investors registered 525.85 billion worth ng investments from January to May 2024. Ngayon, as a result of that, it is expected daw na around 13,871 jobs ang inaasahang ma-generate po nitong mga investments. First quarter pa lang yan mga kababayan ng taon 2024. So napakalaki na po yung pumasok. O ngayon, yung biggest source po ng foreign investment for this period ay yung mga bansang Switzerland with projects amounting to 62.89 billion. Sumunod mga kababayan yung Netherlands, 39.33 billion pesos. Then yung Singapore po, 6.07 billion pesos. Pang-apat na lang, yung China, may investment pa rin po galing sa China, 1.5 billion pesos. Yung Taiwan po, 1.28 billion pesos. At yung United States, 953 million pesos po yung investments. Bakit Mr. Maravillas, mas malaki pa yung China kaysa sa Amerika yung investment? Hintay-hintay lang po kayo kasi pinaplansa pa. O di ba na-discuss natin kahapon? Yung sa video natin yung Amerika mga kababayan. Hindi lang yung Amerika, pati yung Japan ay nagsama-sama po para sa partnership for global infrastructure and investment. Ito siya mga kababayan, the United States, the Philippines, and Japan launched the Partnership for Global Infrastructure in Investment Luzon Economic Corridor. Yung balita galing mismo sa US Department of State. So ito yung napag-usapan po during the Trilateral Leader Summit with America, the Philippines, and Japan. So, i-develop nila yung Luzon Economic Corridor as the latest economic corridor for the G7 partnership for global infrastructure in investments and the first in the Indo-Pacific region.
The State Department will drive and coordinate implementation of Luzon Corridor through the Office of the Special Presidential Coordinator for PGI. This work is also a demonstration of our commitment to Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, partners as a key deliverable under the PGI Investment Accelerator that aims to scale high-standard investments, create more resilient economies, and drive long-term sustainable development. Kaya nga po sabi ko sa inyo, nanggigigil yung China sa Amerika at sa atin po dito. Kasi imbes sila po yung ating close partner po sa mga investments and implementation ng mga projects na bago nang umupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang naging kapartner na po natin, yung ating kapartner din sa pagpalakas ng ating national security. Japan, America, and G7 countries. Yung G7 countries, mga kababayan, kinundi na yung mga ginagawa nilang bullying dito sa West Philippine Sea. Ayan po, kaya siging intensify ng paninira, black propaganda ng mga pro-China minions dito po sa Pilipinas sa pamamagitan ng nausog. Ayan sabi dyan G7 leaders oppose China's dangerous use of Coast Guards in WPS. The group of 7 calls out China for its increasing use of dangerous maneuvers in water cannons against Filipino vessels, reiterating its opposition to Chinese intimidation activities in the West Philippine Sea. Yan yung sabi nila, mga kababayan, sa pinalabas nilang communique. Sabi diyan, we reaffirm that there is no legal basis for China's expansive maritime claims in the South China Sea, and we oppose China's militarization and coercive and intimidation activities in the South China Sea. We re-emphasize the universal and unified character of the United Nations Convention on the Law of the Sea and reaffirm the UNCLOS's important role in setting out the legal framework that governs all activities in oceans and the seas. We reiterate that the award rendered by the Arbitral Tribunal on July 12, 2016 is a significant milestone which is legally binding upon the parties to those proceedings and as a useful basis for peacefully resolving disputes between the parties. Nakita ninyo, mga kababayan, yan yung ating mga kaibigan, mga mayayamang bansa, nagkasundo-sundo na sila na tulungan tayo na maging maayos dito ang sitwasyon sa Indo-Pacific region, including dito po sa South China Sea, sa ating West Philippine Sea. At kasama natin sila, partner na natin sila, mga kababayan, sa pagpapadaloy po ng mga investments dito po sa ating bansa. Ayos na ayos ba? Sakto po yung perfect po yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nanggagalaiti po si Xi Jinping. Ngayon, balikan muna natin yung kwento sa investment po. So sabi rito po, we are indeed making it happen in the Philippines. The BOI together with other IPAS remains committed to generating more investments and maintaining the FDI gross momentum through ongoing economic reforms and proactive investment promotion. Sabi po ni Trade Secretary and BOI Chairman Alfredo Pascual. So in terms of sectors po, the majority nitong mga projects are in renewable energy at 607.47 billion pesos. This followed by agriculture, forestry, and fishing with approved investments amounting to 9.56 billion pesos. Real estate po, 8.17 billion pesos. Sa transportation and storage, 4.61 billion pesos. And manufacturing po, 4.36 billion pesos na investment. Yung top 5 destination po for these investments are Calabarzon with 538.52 billion pesos. Sinundan po ng Ilocos Region, 28.49 billion pesos. Yung Central Luzon, 24.42 billion pesos. Pati kami rito sa Bicol, 13.32
28 billion pesos and Western Visayas 8.54 billion pesos. So sabi dyan ni Pascual, with a favorable business environment anya and a strong investor confidence, the Philippines is well positioned to further enhance its competitiveness and achieve sustainable economic development. Sabi po niya. Kaya po, overtime sa panira yung mga minions ni Maudigs. Yung kampo niya po, ang laging sinasabi, dinadala po tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa peligro ng gira with China. Yan ang script po nila, ang narrative nila, para yung mga investors po ma-discourage kasi nga po, ang ating Pangulo, pinalalabas nila, palaaway. Gusto makipag-gira daw tayo sa China. Walang ganun po. Tayo po ay pinaglalaban natin through diplomacy and legal means through UNCLOS, United Nations. Pero ready tayo po to defend the territory kasi nandyan po yung ating mga allied forces. America, Japan, Australia, South Korea, India, European countries, the G7, mga kababayan, kakampi natin kasi nakita nila yung importance po ng West Philippine Sea. Pag ito'y na-control po ng China, yung global trade po, apektado buong mundo. Kaya sinusupport po tayo. Sige po ang propaganda ng mga minions ng China rito na hindi man daw sasaklolo sa atin yung Amerika. Yan ang pinapalabas po. Gumamit pa po ng isang former US intelligence officer, si Scott Ritter, para siraan po ang magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ngayon, ito nga po, may panibago na naman na kasinungalingang pinapalagana po ang China. Binangga daw natin yung kanilang barko. Sayungin. Yan po ang pinapakalat nilang balita. Philippine ship, Chinese vessel collide in South China Sea. Ayan po, inunahan na tayo. Yung barkoan niya ng Pilipinas at saka ng China, nagbanggaan na niya. Sabi po ng Beijing Coast Guard, the Philippines replenishment ship ignored many solemn warnings from the Chinese side. It approached the Chinese vessel in a professional way, resulting in collision. Inunahan tayo po sa propaganda. Pinalalabas nila, tayo yung bumangga. Despite warning sa atin nila, inignore lang na natin yung warning nila. Unang-una po, wala kayong karapatan na pumasok dyan kasi bakura namin. Tama? Pumasok kayo sa bakura namin pagkatapos kayo yung may lakas ng loob na mag-warning sa amin. Dapat kami, lumayas kayo dyan. Hindi ninyo pag-ari yung lugar na yan. Amin yan. May titulo kami yan. Galing sa UNCLOS. Imagine po, tayo yung inaakusa na illegal daw tayo na pumasok sa kanilang karagatan near Rinay Reef in China, Nansha Islands, using the Chinese name for the Spratly Islands. Yun ang tawag nila, Nansha Islands. Iyon ang style ng mga strategy ng mga Chinese. Kahit doon sa India, yung pinag-agawan ng territory, pinapangalanan nila ng bago, Chinese name. Kaya sabi ko nga po, peligroso pag pinangalanan na Chinese name. Pagdating ng panahon, lumipas yung ilang generation, sasabihin nila, may pangalan namin yan, Chinese Amin yan. Ganon sila, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, yung mga Chinese cemetery dito sa Pilipinas, kailangan siguro magbago tayo ng policy. Baka ilang generation, sabihin ng Beijing, amin ang yung territory. Ayan, baga, nakita ninyo, pati mga sulat, nasa Chinese character. Matagal na kami yan dyan. So sabi rito, the Chinese Coast Guard took control measures against the Philippine ship in accordance with the law. Ngayon, sabi ng ating armed forces po, misleading and deceptive niya yung ginawa ng China. Yan nga niyang sinasabi nila, misleading and deceptive. Pero sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Cerces Trinidad, hindi nila i-discuss muna yung detalye ng reported collision between the Chinese Coast Guard vessel sa kanang Philippine supply ship. So sabi po ni Trinidad,
The armed forces will not discuss operational details on the legal humanitarian rotation and resupply missions at Ayungin Shoal na nasa loob mismo ng exclusive economic zone niya ng ating bansa. Pero we will not dignify the deceptive and misleading claims ng China Coast Guard. Ang main issue, sabi po ni Trinidad, is the illegal presence of Chinese vessels within the Philippines exclusive economic zone, including the Ayungin Shoal, where an all-Philippine Navy ship is located and manned by Filipino soldiers. So tama po. Halimbawa, mabangga pa natin sila. Nagkabanggaan. Ang unang tanong, bakit kayo nasa bakura namin? Tama po. At may lakas ng loob kayong mag-warning sa amin, bakura namin. But anyway, hintayin natin yung mga developments ng balitang yan. Kasi po, yung ating armed forces, hindi man basta sila nagpapalabas ng mga incident reports. Kasi it involves national security po. Ayan man lang mga kababayan, yung mga developments ng balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.